narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nasawi sa military operations ang sinasabing mastermind sa pambobomba sa Mindanao State University, Marawi City noong Disyembre. Kinilala ito ng Armed Forces of the Philippines na si Katapi Mimbesa alias Engineer. Sa inilabas na pahayag ng AFP, sinabi nito na si Mimbesa ay isa ring amir o leader ng Daula Islamia Maute Group. Hataw Balita ngayon. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sugatang sundalo na may mahalagang papel sa operasyon laban sa Daula Islamia Maute Group o DIMG. 4 sa mga ito ay pinagkalooban ng medalya ni PBBM. Binigyan rin ni Pangulong Marcos ang 12 sugatang sundalo ng Special Financial Assistance. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ng Commission on Elections officials ang muling pagbubukas ng voter registration sa Bayan ng Kalayaan sa West Philippine Sea. Ayon sa COMELEC at Armed Forces of the Philippines, ang hakbang na ito ay patunay at pagpapakita ng ating karapatan sa lugar na kasama sa mga inaangkin ng China. Ang voter registration sa buong bansa ay tatagal hanggang September 30, 2024. Wala namang kaduda-duda, ang kinatatayuan nating lupang ito ay lupa at pag-aari ng Pilipinas. The fact na nandito ang COMELEC, nagpaparehistro tayo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, nangangahulugan Pilipinas ito. Nakikisa po kami sa mga activities ng COMELEC dito sa Pag-asa Island. Ito po ay pagpapatunay na ito po ay atin ang Pag-asa, atin ang Kalayaan, West Philippine Sea, atin po ito. Hataw Balita ngayon. Tila kulang sa pag-unawa ang mga national leader kaugnay sa mga batas patungkol sa foreign ownership. Sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pagdinig ng Senado sa both houses number 6 kahapon na kahit walang pag-amyenda sa charter, nakapagpasa na ng ilang mga batas upang buksan ang ekonomiya sa 100% pagmamay-ari ng mga dayuhan gaya ng binagong Public Services Act at Retail Trade Liberalization Act. Hataw Balita ngayon. Na-recover ng Philippine Army ang iba't ibang war material na pagmamay-ari ng Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang operasyon sa Barangay Tabacda, Tubo, Abra nitong February 7. Sa pangunguna ng 24th Infantry Battalion at 7th Infantry Division, katuwang ang iba pang grupo ng tauhan ng pulisya at law enforcement agency ay na-recover ang armed cache kung saan kasama rito ang 6 na hand grenade, 2 upper receiver ng M16 rifles, 22 blasting cap at materyales na ginagamit sa paggawa ng Improvised Explosive Device o IED. Ayon sa mga otoridad, ang nasabing development ay nagpapakita na ang mga ito ay hindi sumusuporta sa komunistang terorista at nanunumbalik ang tiwala sa gobyerno. Hataw Balita ngayon. Tinamaan ng sakit na African Swine Fever o ASF ang 33 baboy sa mga bayan ng Peña Blanca at Alcala sa Cagayan Province kamakailan. Batay sa datos ng Provincial Veterinary Office o PVET ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan, isinailalim sa culling ang 12 na baboy sa Nambabalayan, Peña Blanca matapos makitaan ng sintomas ng ASF na pagmamay-ari ng 2 hog raiser. Agad namang ipinatupad sa mga apektadong lugar ang pagbabawal sa pagpasok at paglabas ng mga buhay at karne ng baboy upang maiwasan ang pagkalat ng ASF. Hataw Balita ngayon. Nasunog ang kabundukan sa bahagi ng Barangay Lisubanini Antique pasado alas 12 ng hapon itong Lunes, February 12. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang Ninii nagsimula ang sunog sa malit lamang na lugar at mabilis na kumalat sa matarik na kabundukan. Mabilis na lumaki ang sunog dahil tuyo ang dahon ng mga pananim na saging, kawayan at mga puno sa lugar bunsod ng mainit na panahon. Pahirapan ang pagkapula ng apoy dahil sa mataas na parte ng bukid ang nasunog.
hindi rin makapapasok ang anumang sasakyan o maabot ng hose ng bumbero. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad na hindi makaabot ang sunog sa mga residente. Hindi pa tukoy ng BFP kung paano nagsimula ang forest fire. Hataw Balita ngayon. Naligtas ang 2 Israeli hostages sa isang raid sa Rafah sa gitna ng marahas na airstrikes. Ayon sa tagapagsalita ng Israeli military, nasa maayos na kondisyon ang mga ito at agad na dinala sa ospital upang sumailalim sa medical test. Sa kanya namang expo, sinabi ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na may tuturing na impressive ang rescue operations na nagresulta sa pagkakabawi kina Fernando Marman at Luis Har na nakidnap mula sa kibbutz Nir Yitzhak. Hataw Balita ngayon. Nasilayan sa unang pagkakataon kahapon si King Charles III mula nang i-anunsyo ng Buckingham Palace ang pagkakaroon nito ng cancer. Kumaway pa sa mga tao ang hari habang patungo ito sa St. Mary Magdalene Church kasama si Queen Camilla. Lunes noong nakaraang linggo nang ihayag ng palasyo ang cancer diagnosis ni King Charles. Hataw Balita ngayon. Ayan, good morning Noel at Amiel. Ano ba nga masasabi nyo dito sa naging matagumpay na voter registration sa Bayan ng Kalayaan sa West Philippine Sea na pinangunahan ng COMELEC officials sa Noel at Amiel? Oh yes, amigo. Magandang umaga sa inyo dyan at sa inyo din, Amiel. Isang magandang senyales siya, no, amigo. At isa sinasabi nga rin ni COMELEC Chair Erwin Garcia, yung patunay talaga ito na yung lugar na yan o yung Kalayaan Island ay pagmamay-ari talaga ng Pilipinas. At syempre, isang magandang simbolo na nakikita natin. Yan, pag-umpisa rin ng voter registration dyan sa lugar na yan. At sana nga lahat ay mag-participate doon sa ginagawa na yan, sa kick-off na yan ng voter registration, amigo and Amiel. Noel at amigo, talagang napakagandang balita ito. Siyempre dahil magiging botante rin yung mga residente doon. Siyempre yung ating mga sandatang lakas at magiging mga ibang Pilipino na naninirahan doon. May pagkakataon silang may pakita o maihayag yung kanilang kalayaan sa pagboto. Amigo, sa iba't ibang bansa rin, sa ating mga konsulado ay nagsasagawa rin ng mga consular mission ng ating pamahalaan para yung ating mga kababayan ay makapag-exercise ng kalayaan sa pagboto sa darating na eleksyon, amigo and Noel. Oo, at strong message sa bansang China na yung Kalayaan at Pag-asa Island o yung West Philippine Sea ay bahagi ng ating bansa. At yung pagpapakita na may mga Pilipino na nakatira dyan, matagal ng panahong nakatira dyan. Kaya yung Kalayaan Island na yan sa Pilipinas yan, Noel at Miel. Oo nga, at sana nga dahil nga dun sa Kalayaan Island, sana ay maging malaya talaga ang ating mga kababayan din dyan sa pag-exercise ng kanilang karapatan. At wag na natin makita yan na nagiging matagal ng issue tungkol dyan sa West Philippine Sea area na yan. At yun nga, maging alam nyo amigo, dito rin sa lugar kasi namin, hindi ko pa kasi nakita din ever since nung dumating ako dito for how many years na din, na naging involved din yung ating mga kababayan pagdating sa mga politics o lalo na sa mga ganitong magkakaroon ng mga elections, sa pampolitika, talagang nagiging involved o nagiging interesado yung ating mga kababayan dahil sa nangyayari dyan sa Pilipinas, lagi rin silang nakaantabay. Amigo, Sherwin and Doy, hindi na nila kailangang magbiyahe ng bangka papunta doon sa mga polling station kung saan sila pwedeng bumoto dahil doon mismo sa kanilang lugar, pwede na silang makaboto, amigo and Noel. Oo, at parang first time na magkaroon ng kick-off ng voter registration dyan sa Kalayaan Island. At kung posible naman na i-develop yung lugar, maglagay ng maraming mga establishment din dyan para sa mga kababayan natin na nakatira dyan sa Pag-asa Island o sa Kalayaan Island, sana magawa ng ating pamahalaan.
6 na ahensya ng pamahalaan ang nadamay sa mga bomb threat kahapon ayon sa ulat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Gayunman, tahasang pinapangako ng ahensya sa publiko na hindi dapat mabahala sa mga bantang ito dahil ang nagpadala at ang email address ay tinukoy bilang hindi totoo. Napag-alaman na ang domain name ng mga bomb threat email ay nakarehistro sa Japan. Nakikipag-ugnayan ng otoridad sa pamahalaan ng Japan sa pagsisiyasat sa bagay na ito at malaman ang pagkakakilanlan ng nagpadala. Samantala, maraming paaralan sa Parañaque City ang nabiktima rin ng bomb threat na nagtulak sa mabilisang pagtugon mula sa mga pulisya at ng bumbero na nag-inspeksyon sa San Agustin Elementary School at iba pang mga paaralan sa lungsod. Dahil sa insidente, ipinag-utos ng Superintendent ng School Division na kansilahin ang klase at pauwiin ang mga mag-aaral kahapon. Pakinggan po natin ang pahayag ng isa sa mga guro ng San Agustin Elementary School. Palubasan din meron yung na-receive na info yung aming principal. Kaya para sa safety ng mga bata, so ang ginawa namin, pinauwi namin yung mga may sundo na, yung mga wala naman, nag-antay kami ng mga susundo. Then dumating din yung mga ating kapulisan. Meron tayong dumating ng mga bumbero para i-check kung safe na yung ating lugar, yung ating school. Nag-shot na rin yung aming Schools Division Superintendent para pauwi na yung mga bata. So, lagi naman namin sinasabi sa mga bata kanina pa doon, panik sa mga magulang na okay naman, wala namang dapat ikatatakulan, dapat ikabahala. Pinulabog ng isang bomb threat kahapon, February 12, ang Department of Education Bataan Schools Division Office at iba pang pangunahing tanggapan ng pamahalaan sa buong probinsya ng Bataan. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita ngayon. Isang bomb threat ang gumambala sa ilang tanggapan ng pamahalaan sa Bataan kahapon, February 12, pangunahin na ang Department of Education. Matapos ihayag ni DepEd Bataan Assistant Schools Division Superintendent Dr. Arman Capili na nakatanggap umano ng bomb threat email ang kanilang tanggapan. Agad silang nagsagawa ng precautionary measure at nakipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan at PNP. May na-receive na email si Sir Richard concerning a Japanese lawyer na nagbigay siya ng stern warning sa mga government offices na naglagay daw siya ng bomba. Okay. Ngayon, huwag kayo agad matatakot kasi baka mamaya prank. Pero hindi rin naman natin siya kailangang i-take na parang baliwala lang. So pagbalik natin sa mga opisina natin, check for any unnecessary packages, bags, or anything na hindi naman atin. Yung parang dating wala siya ron tapos bigla nandun siya. Agad namang inanunsyo ni Capili ang magiging sistema ng tanggapan at mga paaralan para naman sa mga mag-aaral at mga guro sa buong lalawigan. So nag-out na rin ang communication ng ating SDS sa mga schools through the PSDSS na papasok lang yung mga bata ng hanggang half day, tapos yung hapon, alternative delivery mode na sila. Tayo naman, mula ngayon hanggang alas 12, pagdating ng alas 12, work from home tayo. Pinauwi naman ang mga estudyante dahil sa banta ng kaligtasan ng mga ito at nagsagawa ng mahigpit na seguridad ang mga pangunahing tanggapan ng pamahalaan at pasilidad. Isa dito ay ang The Bunker na siyang kapitolyo ng lalawigan. Nilinaw naman ng PNP na hindi lamang sa probinsya kumalat ang nasabing email, kundi maging sa mga karatig probinsya nito gaya ng Zambales at iba't ibang bansa noon pang nakalipas na taon na nagmula sa parehong sender nito. Samantala, inanunsyo na rin ng departamento ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral ngayong araw at nangako na sisiguruhin ang prioridad sa seguridad ng mga estudyante. Melanio Aquino, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Matapos ang malawakang landslide sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro, tiniyak ng lokal na pamahalaan na mahigpit nang ipatutupad ang no-build zone sa lugar. Dahil dito, minamadali na ng LGU ang paghahanap ng permanenteng malilipatan ng mga residenteng lumikas. Si Lucel Luren, humahataw! Hataw Balita ngayon. Maraming mga lugar sa Davao de Oro ang highly susceptible o malaki ang posibilidad na magkaroon ng landslide. For the geohazard maps, our red zones indicate highly susceptible to landslides. So it is attributed po dun na sa natural condition ng mga bundok natin. Isa na rito ang Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro kung saan naganap ang malawakang landslide noong nakaraang linggo. Paliwanag ng Mines and Geosciences Bureau Region 11, bukod sa matarik, malambot ang mga lupa sa lugar. Posible ring may fault line sa ilalim nito na bahagi ng Philippine Fault. Matapos ang landslide sa Barangay Masara noong 2007 at 2008 na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 20 individual, inirekomenda na ng MGB na no-build zone o hindi na dapat pangtayuan ng anumang estruktura ang lugar. Gayunman, hindi ito naipatupad. Masaklap na patunay nito ang mga biktima ng malawakang landslide sa barangay nitong nakaraang linggo. As of February 12, umakyat na sa 55 ang death toll. Pero walang update sa bilang ng mga missing dahil may mga bangkay pang hindi na itutugma sa mga individual na nawawala. May ilan kasi sa mga ito ang hirap ng makilala dahil nagsisimula na itong maagnas. Samantala, sinabi ni Davao de Oro 2nd District Representative Roel Peter Gonzaga na umuusad na ang investigasyon kung bakit hindi na ipatupad ang no-build zone sa lugar. Ngayon po, ongoing po yung investigation committee hearing. Ayan, crisis committee, nagmamiting po sila. Kinukuha po natin yung data from the MGB kung ano talagang history at ano po talaga yung directive nila sa lugar na yan. Tiniyak naman ng kasalukuyang gobernador ng Davao de Oro na mahigpit ng ipatutupad ang no-build zone. Dahil dito, minamadali na ang paghahanap ng permanenteng malilipatan ng mga residenteng apektado. Yun po ang target ngayon, yun po ang directive ng gobernadora ngayon, si Governor Dot. Yun po ang target niya na talagang i-implement niya no-build zone, yung mga barangays na yan. Bagaman marami sa mga lugar sa Davao de Oro ang highly susceptible sa landslide, ayon sa MGB, hindi naman nangangahulugan na hindi na talaga ito maaaring tayuan ng estruktura. Kinakailangan lang na may kalakip na mitigating measures at regular monitoring sa pagdevelop nito para maiwasan ang mga sakuna. It doesn't definitely say na bawal nang galawin kasi kung yan ang mangyayari, wala na tayong mapagtatayuan ng mga bahay or any structures dito. So with the red zones, this is accompanied by mitigating measures. So ito po yung subject for regular monitoring. Lucille Luren, humahataw sa balita ngayon. Nakakakuha ng 67.27 votes ang foreign aid bill na tinatayang aabot sa $95.34 billion na pangtulong ng Estados Unidos sa Ukraine, Israel at Taiwan. Sa kabila ito ng pagtutol ng 18 Republicans at ni dating Pangulong Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng oposisyon mula kay dating United States President Donald Trump, nakakuha ng 67-27 vote ang foreign aid bill ng Amerika na tinatayang aabot sa $95.34 billion. Kabilang sa beneficiaries ng bill na ito, ang $61 billion para sa Ukraine, $14 billion para sa Israel bilang aid sa pakikipaglaban nito kontra Hamas, $4.83 billion bilang pagsuporta sa Indo-Pacific, kabilang ang Taiwan kontra sa pagsalakay ng China, at $9.15 billion bilang humanitarian assistance sa mga civilian sa Gaza, West Bank, Ukraine at iba pang conflict zones sa buong mundo. Pahayag ni Trump sa social media, kailangang ituring na pautang ang nasabing foreign aid. Ayon naman kay Democratic President Joe Biden na siyang nagsusulong na maaprubahan ng foreign aid bill, maaaring maatangan ng neglect ang Kongreso kapag hindi nito ipinasa ang bill.
Matapos makapasa ang bill sa US Senate, kailangan itong dumaan sa House of Representatives na kontrolado naman ng Republicans, kaya pinangangambahan ang pagsasabatas nito. Ipinangako naman ng bipartisan delegation of House lawmakers na gagawin nito ang kanilang bahagi upang maisabatas ito. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Matagumpay na nakatawid sa maalon na tubig ng English Channel ang nasa 124 na migrante gamit lamang ang 3 maliliit na bangka ayon sa Home Office. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon ng paglalakbay sa English Channel, umabot pa rin sa 1,335 ang bilang ng mga migrante na nakapasok sa United Kingdom sa loob ng 31 days ngayong 2024. Gumagawa naman ng paraan ng gobyerno ng United Kingdom upang solusyonan ang lumalalang immigration crisis. Mula sa Ottawa, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpus live. Charles, meron ka bang impormasyon ilan ba yung average na immigrants ang pumapasok sa UK gamit ang English Channel araw-araw? Yes, Amel, simula noong January 2018, mahigit sa 115,000 na migrante na ang tumawid sa English Channel. Katumbas ito ng 52 na katao kada araw. Ang bilang ng migranteng tumawid sa channel ay tumaas ng 13% kumpara noong 2023 sa parehong buwan. Taong 2022 na makapagtala ng pinakamalaking bilang ng migrante na tumawid sa channel na umabot sa 45,744 at bumaba ng bahagya noong 2023 na umabot sa 29,437. Sa loob ng maraming taon, nangako ang namumuno sa Conservative Party ng Britain na hihigpitan ng immigration at bawiin ang kontrol sa mga border at ilipat sa sariling kontrol. Una nang sinabi ng gobyerno ng UK sa pangunguna ni Prime Minister Rishi Sunak na ang pagpapahinto sa mga bangka sa pagtawid sa English Channel ay isang pangunahing prioridad sa politika at mula nang magdesisyon ng Korte Suprema, nilagdaan ng gobyerno ang isang bagong kasunduan sa Rwanda upang palakasin ang proseso ng asylum nito at iminungkahi ang mga bagong batas na nagdedeklara sa Rwanda bilang isang ligtas na bansa. Ayon sa plano, maaaring ipadala sa Rwanda ang mga taong gumawa ng panganib na paglalakbay gamit ang mga maliliit na bangka sa halip na payagang mag-apply ng asylum sa United Kingdom. Sa kasalukuyan, nakatira ang ilang libong asylum sa hotel, sa barge at military facility sa UK habang inaantay ang desisyon sa kanilang application. Patuloy naman sa paghahanap ang gobyerno ng kasosyo upang mamahala sa 2 migration center sa Kent hanggang 2023. Balik sa iyo, Amel. Charles, malaking problema ito sa UK at syempre doon sa mga naglalakbay ng mga illegal immigrants. Pero Charles, ano ba yung iniisip na solusyon ng gobyerno upang matugunan ang immigration crisis na ito, partikular doon sa mga tumatawid dyan sa English Channel? Yes, Amel, giniit nga ng former immigration minister na si Robert Jenrick na mahalaga nga na makapag-deploy na mga bagong teknolohiya katulad ng mga buoy blockades na nakadeploy katulad sa US border Mexico upang ma-prevent nga ang mga pagtawid ng mga immigrant. At sinasuggest nga ng former immigration officer na maganda meron itong mga floating chains at mga nets sa ilalim ng tubig upang hindi sila basta makatawid. Balik sa Amel. Alright, maraming salamat Charles Corpus live mula sa Ottawa, Canada. Muling nabuhay ang tsansa ng defending champion AFP Cavaliers na makuha ang automatic tickets sa semifinals ng UNTV Cup Season 10. Ito ay matapos nilang talunin ang GSIS Furies. Samantala, pasok na rin sa quarterfinals ang Senate Defenders matapos buwagin ang NHA Home Masters. Si Bernard Dadis humahataw. Buhay na
Kinabuhay pa rin ang kampanya sa Liga ng Public Servants ng Senate Defenders. Ito ay matapos ang impresibo nilang panalo kontra sa powerhouse team ni Coach Bennett Palad na NHA Home Masters sa score na 91-81. Sumandig ang Defenders sa veterano na si Jeffrey Sanders na kumolekta ng 24 points, 6 rebounds at 2 assist at steals. Dahil sa panalo, nakaligtas na mapatalsik sa liga ang Senate at aabante na sa quarterfinals. Kahit naman natalo ang NHA ay pasok pa rin sila sa next round. Yun nga, kagaya ng sinabi ko na dati na inconsistent kami sa games namin, especially sa down fourth ng 3 minutes. So sabi ko sa mga players na maglaro lang tayo, be positive. Tanggalin natin lahat ng negative thoughts natin. Ibalik natin yung dating Senado kung paano tayo maglaro. So yung preparation namin, well, ganun pa rin ginagawa namin. Sabi ko, we have to do extra effort, both defense and offense. Especially sa defense yun. So ang pinagandaan namin NHA, yung mga key players nila, yun talaga, double effort talaga. At sa second game, mas nanaig ang pagiging veterano sa liga ng defending champion AFP Cavaliers laban sa GSIS Furies sa kanilang bakbakan sa Paco Arena sa Maynila. First quarter, yamado ang GSIS ng 6 points sa pangunguna ni Renny Boy Bansali na may 7 points para itala ang 12-18. Second frame, nakabuelta agad ang AFP nang magpalit ng second unit ang GSIS. Si Darwin Cordero ang tumimon sa Cavaliers with 8 points, kabilang ang dalawa beyond the arc. 36-34. Naagaw na ng AFP ang abante matapos habulin ng 10 points na lamang ng GSIS. Third kanto, effective ang hustle plays ng AFP as they snatch 4 steals at napwerso nilang mag-commit ng 6 turnovers ang GSIS. Kaya naman kontrolado pa rin nila ang ball game 60-49. Umakyat na sa double digit ang lamang ng Cavaliers. Last quarter, nakontrol naman ng Cavaliers ang rebound plus na-dominate din nila assist para di napayagan pang makabalik sa rhythm ang GSIS hanggang sa maubos na oras, 88-69. Panalo ang Cavaliers. Best player of the game si Boyet Bautista na kumamada ng 20 points, 4 mula sa 3-point area, 5 boards, 6 dimes at 3 steals. Dahil sa panalo, balik sa second spot sa standings ang AFP at nag-aabang na lang sa resulta ng laban ng DA Food Masters at Ombudsman Grabbusters sa pagtatapos ng second round elimination sa February 14 para sa final top 1 and 2 na automatic na abante sa semifinals, habang ang number 3 hanggang 8 ay magtutuo sa quarterfinals. Yung nga, galing kami sa talo na nakaraan kasi medyo may mga lapses kami sa depensa. Importante sa amin to kasi hinahabol namin yung second spot. At least kahit second spot para dun sa semis kung magkakaroon kami ng tsansa. Kaya more on na ginawa namin sa ensayo nila Coach Eugene, nila Coach Jeff, pinukusan namin yung mga kulang namin, especially dun sa transition defense sa half court. Yun lang ang ginawa namin bago review lang kami ng mga plays. Sa kabila ng pagkatalo, pasok pa rin sa quarterfinals ang GSIS Furies. Samantalang eliminated na ang PNP Responders at Malacanang team, OP-PMS Trailblazers. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kasabay ng pagdiriwang ng National Voters Day kahapon, muli namang nagsimula ang pagbubukas ng voters registration sa isang mall sa Albaya. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, mas magiging madali at ilalapit sa mga tao ang serbisyo ng ahensya sa lalawigan. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita ngayon. Kaugnay ng pagdiriwang ng National Voters Day kahapon, February 12,
muli namang pinasimulan ng Commission on Elections Albay ang pagtanggap ng mga voters registration application sa isang mall sa Legazpi City, Albay. Target ng COMELEC Albay na mairehistro ang nasa 30,000 na mga botante sa probinsya. Simula kahapon, maaari nang mag-file sa pagpaparehistro o mag-request ng transfer, reactivation, change of name o correction at reinstatement ang ating mga kababayan. Bukas na rin ang Register Anywhere program sa SM City Legazpi upang mapagsilbihan ang ating mga kababayan na taga-ibang lalawigan o rehiyon sa bansa na nag-iibig magparehistro. Iyo po ang hetotan, na dai ka ng rason, sa inkaman magduman, pwede ka magparehistro, dahil ng rason nata. Ako ngaya, dahil ako nakakarehistro, taga Manila ngaya ako, dili ako nagtatrabaho sa Bicol nata. Pwede kami mag-ako kan sa indong registration, nawa sa inkaman ng estatuto sa Pilipinas. Dagdag pa ng COMELEC, mas magiging madali ngayong taon at ilalapit nila ang mga serbisyo ng komisyon sa ating mga kababayan. Maliban sa opisina ng COMELEC, ay maglalagay din ito ng registration area sa mga piling paaralan, barangay at mga tanggapan ng pamahalaan. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inihikayat ng Office of Civil Defense o OCD Central Luzon Disaster Risk Reduction and Management ang publiko na basahin ang buwan ng climate advisories na inilalabas ng Philippine Weather Bureau PAG-ASA at makipag-ugnayan sa kanilang local government units o LGU para sa regular updates. Layunin ng nasabing hakbang na pag-aanin at mabawasan ang epekto ng El Nino. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon. Binigyan din ni Office of Civil Defense o OCD Central Luzon Disaster Risk Reduction Management Division Chief Shelby Ruiz ang kahalagahan ng paghahanda ng publiko para mabawasan ang epekto ng El Nino. Habang may cross-cutting effect ang El Nino sa iba't ibang sektor kabilang ang agrikultura, tubig at yamang dagat, kalusugan ng tao at kapaligiran, mahalaga umano matuto ang publiko at magpatibay ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig at enerhiya tulad ng pagsusuri at pagsasaayos ng mga pagtagas ng tubig at pag-uulat ng parehong problema sa mga naangkop na otoridad. Matindi rin ang epekto ng El Nino sa agrikultura na nagreresulta sa malawakang pagkasira ng mga pananim, palaisdaan at alagang hayop. Dahil dito, pinayuhan ni Ruiz sa mga magsasaka na kumuha ng crop insurance at suriin ang mga advisory mula sa opisyal ng agrikultura upang mabawasan ang pinsala at pagkalugi. Mahalaga rin gawin ng publiko at ng pamahalaan ang kanilang bahagi upang maibsan ang epekto nito. Sa panig ng mga LGU, tiniyak ni Ruiz na patuloy silang mag-uulat sa OCD para sa mga sinusubaybayang epekto sa kanilang lokalidad upang ang mga ahensyang miyembro ng Regional DRRM Council ay madaling madagdagan kung kinakailangan. Tiniyak din sa panig ng OCD na ang mga apektadong LGU ay na-access ang kanilang Quick Response Fund sa pamamagitan ng pagdedeklara ng State of Calamity, isang natural na nangyayaring penomeno ng El Nino na nagre-resulta mula sa interaksyon sa pagitan ng karagatan at atmosphere sa gitna ng silangang Ecuador na Pasipiko. Ang mainit na yugto ay tumatagal ng 8 hanggang 12 buwan at nangyayari tuwing 2 hanggang 7 taon na nailalarawan sa pamamagitan ng mas mainit na temperatura na plus 0.5 degrees centigrade o mas mataas kaysa karaniwan. Maaring maramdaman ang tugatog neto sa ikalawang kwarter ng taon, gayon man nilinaw ng Pag-asa na maaring mag-iba pa rin ang epekto sa bawat lokasyon. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Nakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan ang United Arab Emirates habang inulan naman ng yelo ang ilang bahagi nito. Dahil dito, nagpalabas ng safety warnings ang Abu Dhabi at Dubai Police kaugnay ng epekto ng pagbabago ng panahon sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Bradley Robuza. Hataw Balita ngayon. Ayan, umuulan ng yelo. Nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar at main roads ng United Arab Emirates ang naging malakas na pagbuhos ng ulan at hailstorm kahapon. Linggo ng umaga nang unang makaranas ng mahinang pag-ulan ng bansa, ngunit kahapon ng madaling araw ay tuluyan nang bumagsak ang malakas na ulan.
Bagamat apektado ang mga residente dahil sa pagbaha sa ilang lugar, hindi pa rin nagpaawat ang ilan nating mga kababayang overseas Filipino workers upang pumasok sa trabaho. Si Nika, isang OFW sa Abu Dhabi, bumabiyahe ng 45 minutes mula sa tinitirahan papasok sa trabaho. Aminadong kinabahan sa pagmamaneho dahil sa epekto ng ulan. Siyempre, nabigla ako kasi paglabas ko pa lang ng main road, baha na agad yung sumalubong sa akin. Tapos, at the same time, nag-aalala ako pagpasok sa work kasi baka mamaya mapasukan ng tubig yung makina and tumirik. Maaksidente pa, may maaksidente ako or makaaksidente ako. And syempre, yung fine, of course. Then, alam kasi natin na hindi madalas umuulan sa UAE. So, kaya yun, ganun yung naging epekto sa akin and late sa work. Si Jose Ernie naman, kinailangan pang bumalik sa kanilang inuupahan upang kumuha ng tsinelas na magagamit upang lumusong sa baha papasok sa trabaho. Pag pumapasok kami kasi sa trabaho, kasama ko yung miss ko habang naglalakad. Then yung usual naming ginagawa is tatawid kami ng intersection, may signal. Pero kaninang umaga, yun nga dahil umuulan, hindi namin ni-expect na mataas yung tubig doon sa intersection. So ang ginawa namin, bumalik pa kami ng bahay and then kumuha kami ng tsinelas kasi nga aabutin yung mga sapatos namin. So yun ang ginawa namin, bumalik kami ng bahay, then sinuot yung tsinelas, then naglakad papunta ng trabaho. Medyo naantala kami ng mga ilang minuto, pero nakarating naman din kami ng maayos sa trabaho namin. Sa larawang inilabas ng UAE National Center for Meteorology, makikita ang iniwang yelo ng hailstorm na kasing laki ng golf ball sa Al Wathba region, Banias area sa Abu Dhabi at ilan pang parte ng bansa. Umabot naman sa 7.6 degrees Celsius sa Jais Mountains sa Ras Al Khaimah, ang pinakamababang temperaturang naitala ngayong taon. Samantala, nagpalabas na rin ng safety guidelines at warning alert ang Abu Dhabi at Dubai Police sa mga nasasakupang kaugnay sa nararanasang pagbabago ng panahon. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ang Philippine Consulate sa New York ng Directory para sa Filipino International Students sa Northeastern USA. Magsasagwa naman ang Philippine Consulate sa Osaka, Japan ng isang consultation meeting sa Shiga Prefecture para sa foreign residents sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga Filipino international students sa Northeastern USA na mag-register sa Directory ng Philippine Consulate sa New York. Layo ng konsulado na makatanggap ng suporta, impormasyon at serbisyo na kakailanganin ng mga kababayan nating international students sa Estados Unidos. Sa mga nais mag-register, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHLNNY. Inaanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Shiga Prefecture at sa karating lugar sa Japan na dumalo sa expert consultation meeting. Ilan sa maaaring ikonsulta dito ay patungkol sa usaping batas, immigration, pamumuhay, pensyon at iba pa. Gaganapin ito sa February 26 sa 1 hanggang alas 5 ng hapon sa Otsu Biwako National Government Building. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Osaka sa facebook.com/PHNOsaka. Maglulungsad ang Philippine Embassy sa Malaysia ng Registry for Filipino Community Organizations sa bansa upang mapabilis ang paghahatid ng embassy services sa ating mga kababayan. Ang ilan sa mga grupang maaaring mag-register ay Filipino students, faith-based, regional professional at school alumni organizations. Maaaring mag-register sa bit.ly registration for Philcom.org or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PH in Malaysia. Samantala, magsasagawa ng mobile consular services sa Tamworth, Australia sa May 11 alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ilan sa mga serbisyo ay pagkakaloob ay ang oath-taking, dual citizenship, passport applications at renewal, notarial services at civil registration. Para sa instructions at link para sa booking ng appointment, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Sydney sa facebook.com/PHL in Sydney.
At yan mo lang latest mga kabayan. Ako po si Lynn Perez. Sumahataw sa Balita Ngayon. Agad tinagunan ng Members Church of God International o MCGI ang simpleng kahilingan ng mga pulis sa Bulacan. Ayon sa kanila, nakakaantig sa damdamin kahit ang mga simpleng bagay na kanilang natatanggap bilang pag-alala sa kanila ng ating mga kababayan na kanilang pinagsisilbihan. Si Nestor Torres, humahataw! Yung request ko na bulkap para sa aking mga kapulisan ay natupad. Nai-award na lahat yung mga bulkap na request ko. Hindi lang dun sa mga personnel ko na officers, kundi pati yung mga PNCOs na bigyan lahat. Tuwang-tuwa ang ating kapulisan dito sa Bulacan. Natanggap na ang kahilingan ng mga pulis sa Bulacan na mapalitan at magkaroon na sila ng bago nilang magagamit na sariling bullcaps sa loob lamang ng 1 linggo matapos na malagdaan ang Memorandum of Understanding ang Members Church of God International, UNTB at Bulacan PNP sa probinsya. Sa flag raising ceremony ng Bulacan PNP ay kinumpleto na ng MCGI ang karagdagang 200 bullcaps na personal na magagamit ng mga alagad ng batas sa lalawigan. Dala-dala nila yon sa buong buhay nila, yung bullcap na yon. Pati pag-retire nila, sigurado ako. Meron po akong natanggap at tuwang-tuwa nga ako at nabigyan din ako bilang provincial director. Malaking bagay po yun. Buhay ko, after my retirement, makikita ko yung bullcap na yon at maalala ko si Kuya Daniel Rason ng Members of Church of God International. Bukod sa mga tauhan sa Campaleo Santos, nabiyayaan din ng bullcaps ang lahat ng Chief of Police ng Bulacan at may kasama pang groceries. Para sa mga pulis, nakakaantig ng puso ang ganitong pag-alaala sa kanila ng mga kababayan. Talagang nakaka-touch po yung mga ganong gesture, simple gestures po yung mga ganon. Ano? Not only Chief of Police, even po yung ating mga PNCOs, nakatanggap din po sila ng ball cup, which is very, para po bang, talagang naalala kami personal, dahil yun syempre yun ang ginagamit namin araw-araw in the performance of our duty. So maraming salamat sa pag-alala nyo po sa amin, sa Philippine National Police. MCGI, no? You truly care. Maraming salamat po sa inyo. Kami po ang madalas or most of the time na talagang nagbibigay sa ating mga kababayan, especially yung mga nangangailangan. But this time, very heartwarming, sir, kasi kami po ang naging beneficiary this time. Talagang iba po sa pakiramdam namin na kami din po ay pinapahalagahan ng katulad po ng MCGI. Samantala, naipagkaloob na rin sa iba pang mga pulis ang nebulizer at wheelchair na magagamit ng kanilang mga mahal sa buhay. Mayroon ding libreng almusal para sa kanila. Mahirap po kasi para sa amin, syempre pag sinabing PNP, may mga kaya na yan, may mga sahod na yan, pero iba pa rin po yung nakikita nyo pa rin po kami, nararamdaman nyo pa rin po kung ano yung pangangailangan ng kapulisan. Kasi po syempre, lalo po sa medical, minsan hindi na nakakapagpa-check up yung kapulisan kasi trabaho ng trabaho, kaya malaking tulong po para sa amin na napuntahan po kami. Kaloob po kayo ng Panginoon, ginawa pong kayong daan ng Panginoon para matulungan ang bawat isa sa amin. Payo naman ni Kuya Daniel Rason, kailangang samantalahin palagi ang paggawa ng mabuti sa kapwa at magpakitang awa dahil isang bahagi ito ng utos ng Diyos na dapat magawa ng isang taong kumikilala sa may kapal. Ito po'y obligasyon, and this is one of the reasons why we deemed it necessary para po sa amin na sundin yung aral na sinasabi ng Diyos na maging pananagutan ng bawat isang kumikilala sa salita ng Diyos na kung merong kang kakayahan, merong kang magagawa, nakikita mo ang kapatid mo na nangangailangan, huwag mong ipagkakait ang iyong awa. Sapagkat
hindi ka pananahanan ng pag-ibig ng Diyos kapag ka pinagkaitan mo ng awa, yung nangangailangan ng awa, kung mayroon ka namang magagawa. Ang sabi po doon sa Santiago 2:13, walang awa. Walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Kung ibig natin tayo'y kaawaan, matuto tayong maawa. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumate? Pwede! Alright. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Robin Maravilla. Binabati ko po yung nanay ko po dyan sa Pampanga, si Denden Maravilla, at saka si tatay ko po na si Obet Maravilla. Tatay, kamusta po kayo dyan? Ingatan nawa po kayo palagi ng Panginoon. Binabati ko rin po yung mga tita ko po sa Pampanga, si Tita Ella, si Tita Mai, si Tita Tess, tsaka yung mga tito ko, si Tito August, si Tito Tani, Tito Jojo. Kamusta? Ingatan po palagi sa pagmumotor. Tsaka po yung mga pinsan ko po dyan, Kuya Paul, Kyle, Joseph, tsaka po si Sophia. Mga pinsan, miss ko na kayo. Ayun lang, salamat po. At sa atin namang shout out, ayan, binabati ko ulit ang aking tita Donna ng happy birthday dyan sa Lucca, Italy. Ayan, at yung mga kapatid natin dyan sa lokal na mabuhay sa Cabuyao, Laguna, at maging dito sa sa Camp Vicente Lim. Ayan. Noel. Oo, makikihabol na rin ako ng ipagbati sa ating kasama. Happy Sabbath anniversary, Brad Amiel. At sa mga kanawa palagi. Ganun din, belated Sabbath anniversary din. Happy Sabbath anniversary kay sis Jess Tirao. At ganun din nilo kay Brad Dennis Tirao. At kay Brad Abong and sis Madel Garcia, kay Aileen and Jess Torres, kay Grazilo Mabong. Siyempre sa aking mahal na asawang si Arwina at sa aking anak si Juan at si Joan. At yon, Amiel. Ako rin, amigo, anyway, nakikishoutout din ako sa ating mga kapatid sa MCGI Taiwan na nakasama natin noong nakaraang Sunday sa MCGI Taiwan Brethren Day. Salamat sa Diyos at ganoon din sa aking nanay na lagi nanonood nila sa inyo, sa aking mga pamangkin. Back to you, amigo. Ayan. Oo, happy Sabbath anniversary, Amiel. At naalala ko si Emma Chikuhara ng Japan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Awit, Kapitulo 25, Talatang 10. Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na nangag-iingat ng kanyang tipan at kanyang mga patotoo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-13 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulupong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, February 13, 2024. Mula naman dito sa Chubei City, Taiwan, ako si Amiel Pascual, Taisen. Ako naman si Noel Poliarco, mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada. At ito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.